Birthday po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, tayo po tayo manalangin. Ama namin banal, na aming maraming Diyos. Tumarin niyo po kami sa aming kasalanan. Ingatan niyo po ang mga pagpasok po. Salamat po sa blessings na binigay niyo po sa amin. At gabayan niyo po kami. At patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Ito lang po ang aming kailangan sa Panginoon. Para po sa ating unang maawitin, we gather together. Good evening mga kapatid. Happy Milwing po. Ayan, welcome sa bawat natin. Ngayon din sa ating pong district pastor. Purihin na Diyos, kagaman medyo maulan-ulan, pero tuloy pa rin ang ating pong worship ngayong gabi. So, ibasahin ko po mga kapatid ang program sa ngayong gabi po. Sa song leader ay pinangunahan po tayo ni Samsamat Samantama pa. Then ang welcome remark ang inyong paglingkod, Brother Perdito Mendes. Then ang opening song, with the song and stay time. Number 11. Opening prayer ay pagkaloob sa atin ni Sister Rosana Pelicano. Bago po natin mapakinggan ang mensahe na gumula po sa ating district pastor, ay makarinig po tayo ng musical opening sa pinagkaloob po sa atin ni Sister Amel Bula. Then, after ng kanya pong pagbibigay ng awit ay mapakinggan po natin ang mensahe ng ating pong pastor. Then, magkaroon po tayo ng Thanksgiving and prayer request. Then,
closing song, I Will Go, and closing prayer ng ating pong speaker. So, yan po yung programa sa ngayon po ating midweek worship ngayong gabi, mga kapatid. So, ako pong dalangin na kayo po ay pagkalooban ng banal na espiritu mula sa pong pagsama ng gabi. Magandang gabi po. Para po sa ating opening song, kaya po ito ngayon, mag-invite po sa mga nangyayari. Lord, sa ating Panginoon. Akila at makapangyarihan ng Diyos na kanan mula sa mga langit. Pinupuri at sinasamba ng mga pangalan dahil sa iyong kabutihan sa bawat isa sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa pagpapala, biyaya ang aming tangkap sa buong araw, sa buhay kalakasan, ganun po sa kaligtasan, Panginoon. Sa ayong gabi sa aming pagpasalamat at pagsamba sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Gabayan mo po kami at yung banal espiritu ng mga nasa amin. Puspusin kami, Panginoon, sa ganon. Ang aming kapatugan ng mga mensahe, Panginoon, ay sa kabuhay namin ito.
kami nagkantayo ng mga pagdating. Pagpalain ang bawat isa sa amin, lalo na Panginoon, ang magbigay ng mensahe, si Pastor Anthony Farrell. Nawa, ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalaman na mula sa iyo, Panginoon, salita na mula sa iyo, Panginoon, Biblia, Panginoon, na amin ito, sa kabuhay, awang namin ito mapapakinggan, Panginoon, at puspusin kami sa iyong banal na Espiritu na sa ganun, Panginoon. Ang pagsamba namin ngayong gabi ay manatili hanggang na ikaw pagdating mo sa mundo ito, Panginoon, ay kami matagpuan na ang kabutihan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ganun din po ang Panginoon, ang ginawat panalangin namin sa gabi ito, ang bawat may part, Panginoon, papalain mo at ganun po ang pinakapag samba, ang bawat pamilya, Panginoon, na nasasakupan, gabayan at proteksyonan, at ang blessing, Panginoon, ibuhos mo sa bawat isa. At ganoon din po, Panginoon, ang aming mga pamilya na hindi namin nakakasama at sa araw-araw namin na buhay, ang protection at ang guidance.
Amen. Thank you, Sir Amiel, sa awit papuri para sa ating mahal na Panginoon. Ngayon pong gabi mga kapatid, akin pong isi-share ang ay actually ginagamit po namin sa Acts. Gusto ko pong share yung idea na bawat individual, alalahanin nyo lang po yung word na ito. Yung salitang bells. Alam niyo yung bells? Di ba nagbe-bells? Bells and symbols. So, naalala ko po yung mga kapatid na through bells, mga kapatid, ang bawat isa ay maaaring maging highly missional person. Ayan. So, yan po yung lumang ko. So, sa pagpapatuloy mga kapatid, sige po, tapos click niyo po yung ano. So, sa word na bells, mga kapatid, alalahanin po natin yung salita bless. So, sa bawat paglabas mo ng bahay, sa bawat paglabas natin ng church, o saan man tayo tutungo mga kapatid, alalahanin natin na kung sino yung tatlong tao, isa sa tatlong tao na yung i-bless today or sa bawat paglabas mo. So, una po dyan, I will bless 3 people this week, at least one of whom it's not a member of our church. Una po dyan, atin pong iisipin palagi na bawat labas natin, tatlong tao kung sino ang gusto mong i-bless. So, specifically mga kapatid, not a member of our church. Okay? So, madaling tandaan at alam niyo yung bells. Pangalawa po, ano ba dyan? So, pangalawa po dyan mga kapatid, di ba sa bells, pangalawa na word ay alahanin nyo, katatapos lang natin kumain. Ayan. So, ang iisipin mo, I will eat with 3 people this week. So, kakain ka kasama yung tatlong tao na hindi natin kasama sa church. So, ano ba yung malapit sa heart natin? Di ba dyan? Pagka kumakain tayo kasama nila, mga kapatid, nabibless natin sila. Ayan, okay. So, I will eat with 3 people this week, at least once of whom it's not a member of our church. Ibig sabihin, kung tatlo yun, maaring 2 Adventists, isa hindi. Kumbaga, one of circle ng friends natin, mga kapatid. So, yan po. Sunod. Ayan. Huwag natin. Oy, lumampas. Ayan. Sige. Tenga na lang nakita dyan. So, ngayon, mga kapatid, ang next natin ay, at least I will spend at least one period of the week listening for the Spirit's voice. Ayan. So, tayo po ay makikinig naman sa kung ano po ang ililid ng Holy Spirit sa atin. Ibig sabihin, tayo bago sa buong linggo, 7 days mga kapatid. So at least maglalaan ka ng isang araw o maaaring isang oras na yung moment na yon nakalaan lang moment mo kasama ang Holy Spirit mga kapatid. Di ba, nagtitrain tayo ngayon sa Master Guide, sa mga iba pang mga training. So, para magkaroon tayo ng malinaw na discernment kung ano yung leading ng Panginoon. Baka yung ginagawa ko na pagla-live ay hindi naman lead ng Holy Spirit yan, o yung ginagawa natin, hindi naman, kumbaga, command niya. So, may evaluate na assess natin yung sarili natin mga kapatid. So, ibig sabihin, anything na makapagbibigay luwalhati sa pangalan ng Diyos, mga kapatid, ay mainam po yung gawin. Pero yung mga bagay na hindi nakakapagbigay lugod, ay mahirap po yan. So, you will spend at least one period of the week. Ibig sabihin, pag sinabing period, hindi naman sinabing isang araw, yun ang gagawin mo. Maaring isang oras, 2 oras, andun ka sa isang lugar na solemn, nakikinig ka kung ano ang, hihilingin mo rin syempre, kung ano yung magiging leading ng Holy Spirit. Okay? So, sunod, mga kapatid, sa bells ay learning. So, una, bless. Pangalawa,
you will eat at least 3 person, one of them ay not a member of our church. Pangatlo, sa bells ay listening. So minsan tayo po ay fan of talking, kapatid, especially yung mga public servant, mga kapatid, ay gusto natin tayo nagsasalita. Pero maganda rin pala na minsan, malalaan din tayo na nakikinig lang din po tayo, mga kapatid. At yung ating pakikinig, mga kapatid, yung tinatawag na active listening. Pag sinabing active listening, mga kapatid, at halimbawa, yung sinabi ni, nag-usap ko Mr. Linda, so pag active listening ako, kaya kong i-paraphrase yung sinabi niya na hindi nawawala yung original na mensahe. Pag naging sinabing active listening, mga kapatid, kaya mong i-summary in one sentence kung ano yung puntos niya, yung concern niya, mga kapatid. And dito naman, you will spend at least one period of the week learning of Christ, mga kapatid. So, pag sinabing learning of Christ, ay ito po papasok yung, di ba meron tayong daily devotional, merong Bible reading sa sa Bible reading plan, nasa na kayo sa reading nyo. Di ba? So, you will learn of Christ through reading the scripture, mga kapatid. So, mag-spend ka niyan. So, pagka ginawa natin yan, bibless natin, kung sino yung mga kasalamuhan natin this week, the following week, kakain tayo at least once a week lang naman yan, mga kapatid. Na yan naman po ay, kumbaga, hindi siya optional po yan, mga kapatid. Kumbaga, hindi siya, depende sa iyo kung na-convict ka, gawin mo, pero hindi naman, wala siyang sa pilitan, mga kapatid. Learning of Christ at least one per time. Ngayon, ang gagawin natin, mga kapatid, kapag sa bandang huli, ang gagawin po natin ay I will journal throughout the week. So yung mga nangyari sa buong isang linggo, di ba may diary tayo, may diary kayo. So i-journal mo yon, mga kapatid. All the ways alerted others sent to the universal reign of God through Christ, mga kapatid. So ngayon, sa paghayo mo, ang tawag sa iyo ay sent. Di ba yung mga disciples nung sinugo ng Panginoon, they are sent to preach and share the word. Kagaya po ng inawit ni Amiel na the love of Jesus must be shared to the world, mga kapatid. So ito po yun. And all the ways I alerted others. Ayan. So ibig sabihin, lahat na natutunan mo, ito yung panahon na ikaw ang mag-share, mga kapatid. O di kaya naman, sa tinatawag nating DBS o Discovery Bible Study, you will help others na sila din ay makapag-share. Okay? So, tandaan po natin yung bells. Ayan. So, yan po, mga kapatid. B, ano nga yung B? Bless. Yung E? Yan. Ito yung hindi natin nakakalimutan. Eat. Ayan. And L? Listening. And another L? Learning. And letter S, I sent. Nung Sabado, mga kapatid, may notes ako, mga kapatid. Ang sabi po doon ng speaker, ang ganda po yung word na pass. Ayan. Ayan. Ang sabi doon, saan ba yun? Na para daw po, ayan, para daw tayo matuto, yung word na fast, yung mabilis, mga kapatid, forget what you know. Kumbaga, kalimutan natin kung ano ang alam natin para punuan tayo ng banal na spirito, mga kapatid. Amen? Kasi what we know, alam na natin yan eh. Pero yung hindi pa natin alam, yun ang ipupuno ng Holy Spirit sa atin. Sabi ng John 16:13, mga kapatid, na kapag ang Espiritu ng katotohanan ay dumating sa inyo, papatnubayan niya kayo sa higit pang katotohanan. Ibig sabihin, yung katotohanan alam ko, yung katotohanan alam mo, limited lang, mga kapatid. Hindi pa talaga tayo nakaabot doon. Okay? So, yun po, mga kapatid. And, lipat na po natin, Brother Don. So, ito po ay yung ano po na yan. And sa fast na word, una, forget what you know. Pangalawa, active tayo nagjo-join sa gawain ng Panginoon. And letter S ay
titingnan din natin yung state of mind natin. Nasa tamang isipan pa ba ako? Tama pa ba ako mag-isip? Baka yung iniisip ko ay, kumbaga, outdated na. Hindi na updated, mga kapatid. So, kailangan atin din pong i-evaluate yun. And, letter T ay teach. Ayan. So, yun po para tayo po ay turuan ng ating mahal na Panginoon. Yung PowerPoint po. Mabilis lang po ito. So, ito naman po, kakonektado doon, yung pinresent ko po yung 5 habits. Pag ginawa nating habits, mga kapatid, pag sinabing habits, ano ibig sabihin ng mga kapatid? Lagi mong ginagawa. Ano ba yung habits natin pagka umaga bago tayo aalis? Yun na, nagsisipilyo tayo, naliligo tayo, yung mga habits natin. Gusto ko po i-share itong inano po ni Pastor Ray. Yan, Pastor Ray Lord. So, ito po ay sa paano tayo mag-mission o yung isip natin ay laging missional using those bells, mga kapatid. So, life with a mission, then living missionally. So, mas mainam po na bawat labas natin ay ito yung iniisip natin, mga kapatid. Kasi life without a mission ay we're living not in a mission, mga kapatid. Amen? Pero kapag kayong buhay mo, sinabi mo, anong mission mo, Panginoon, na gagawin ko ngayon? Kaya nga po may learning eh. May listening eh. Sa whispering ng Holy Spirit kung anong gagawin mo. Okay? And next, mga kapatid, ayan. So, una, kailangan para makapag-mission tayo, we should live the message. Hindi lang hear the message, mga kapatid. Iba yung hear, iba yung napakinggan lang, iba sa ipinamumuhay natin. Paano tayo ipapamuhay, mga kapatid? Maging be a friend. May mga tao na para sa kanila mahirap na sila makipag-friendship o makipag-friend, mga kapatid. So, di ba, iba-iba ang temperament. May mga lunar dyan, may mga tawag nga po yung introvert. Pag sinabing introvert, gusto niya lang siya na mag-isa. So, kung hindi mo siya i-approach, hindi siya magsasalita, mga kapatid. So, ngayon, dahil nakikita mong ganon, pwede tayong pupunta sa kanila na hindi tayo threat sa kanila, kundi a friend. And be real. Be real tayo, mga kapatid. Ibig sabihin, ay maging totoo tayo. Kung anong nakikita mo ngayon sa akin, kung sinong kausap mo, yun talaga ako. Di ba, sa group, kahit na mag-tantrum ka dyan, sa kilala ka ng group, safe ka. Pero sa iba na hindi ka nakikilala, delikado ka, mga kapatid. So, bilang mananampalataya, mga kapatid, magpakatotoo tayo. Para may advertise niyan. Magpakatotoo ka, brother o sister. And be consistent. Kung mabait ka, ay kung maging consistent tayo, kung matulungin ka, magiging matulungin tayo, may kaya man o wala, ay hindi tayo namimili, mga kapatid. Okay? Sunod. Ano nga po, basahin natin? People are not projects. So, tingin natin sa mga tao, hindi proyekto lang. So, kailangan kong mawin yung tao na yan para may reports ako. Kailangan kong mawin ang tao na yan para masabi nila na nag-Bible study ako. Kailangan kong mawin yung mga tao sa palibot ko dahil ito ang gusto ng Panginoon. Yes, maganda naman po yung ganung isipan. Pero ang tingin natin sa kanila, hindi mere projects, kundi they are candidates for heaven. Amen? Ibig sabihin, matapos natin silang na-win, papasok, mga kapatid, kagaya na i-share ko, when we bring them in, we will nurture them. And after na nurture natin sila, ay isi-send natin sila, kagaya po sa bells natin. Okay? And next, ang sabi po dito, mga kapatid, sa gospel worker, a kind, courteous Christian is the most powerful argument that can be produced in favor of Christianity. Ito daw po ang pinakamaganda, mga kapatid, na mensahe. Na pagiging mabait, magalang na Kristiyano, ay makapangyarihang argumento. Walang makakatalo dito, mga kapatid. At kung ito ang napuproduce sa bawat mga
Kristiyano mga kapatid, ay nawiwin natin kung ano yung misyon na nararapat natin gawin para sa Panginoon. Okay? And sabi pa po sa Ministry of Healing, basahin nga natin, ready, go? There is need of coming close to the people by personal effort. If less time were given to sermonizing and more time were spent in personal ministry, greater result would be seen. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, talagang bawat isa sa atin, hindi lang natin iasa sa mga leaders natin yung mission. Well, sabi po dyan, personal ministry. Using bells, you can have your own personal ministry. Amen? At sabi dyan mga kapatid, na yung need natin ay puntahan yung mga tao para malaman yung kanilang kalagayan. Maging less yung ating time mag-sermon, mga kapatid. At more on, spend time, personal ministry with them. Paano yun? Yung pakinggan mo sila, mga kapatid, malaking bagay yun. Marami ngayon na unheard, hindi sila napapakinggan. Sa pagpapatuloy, ang sabi po sa Matthew 5:16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So pag ginawa natin iyon, mga kapatid, na nakinig tayo sa kanila, nag-spend time tayo sa kanila, ay nagliliwanag yung ating ilawan. Okay? So yan po ang una, lead the message. Ayan. We should all be witnesses for Jesus. Social power, sanctified by the grace of Christ, must be improved in winning souls to the Savior. Let the world see that we are not selfishly absorbed in our own interests. So, pag nagwi-witness pala ako, tayo mga kapatid, hindi talaga yung interest natin yung iiral, kundi ang interest ng Panginoon para sa ating mga interest. Amen? So, dahil kung meron kang kakayanan mga kapatid, social power, ibig sabihin yan, magaling yung PR mo. Ibig sabihin, kaya mong kaibiganin yung para sa iba, ang hirap kaibiganin, mga kapatid. Minsan, di ba, ako, narinig ko, sa lilipatan kong lugar. Bago ako pumunta doon, sa Castañeda or sa ibang pang lugar, sabi niya, ganito yung mga tao dyan, ganito. Nagkakaroon ka tuloy ng agam-agam kung totoo nga. Nung napunta ako doon sa isang church, sabi, ganito yung ugali ni sister, ganito. Nakausap ko naman yung kapatid, nakilala ko siya, mga kapatid, ay taliwas doon sa sinasabi at narinig ko. Kaya ako, papakinggan ko lang yon, pero tutuklasin ko kung ano nga ba yung kanyang sinasabi. Kaya mas maganda na hindi lang tayo absorbed, kundi tayo po ay nagiging realistic, mga kapatid. Ang sabi niya, but we desire others to share our blessing and privileges. Ayan. Let them see that our religion does not make an unsympathetic or exacting. So, hindi tayo perfectionist, hindi tayo unsympathetic, ibig sabihin, walang pakiramdam, hindi nakakaunawa sa kanila. Let all who profess to have found Christ ministers as He did for the benefits of men. So, tunay na sumpungan natin si Kristo, mga kapatid, yung gagawin natin para sa benepisyo ng nakararami. When God bless you, ay be-bless din natin yung iba. Ang sabi po ng Ephesians 5:1 and 2, follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us, and gave Himself up for us as a fragrant offering and a sacrifice to God. So yan po yung kanya pong pattern natin, mga kapatid. Ang pattern natin, ang model natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Pangalawa, mga kapatid, meet people where they are. So, i-meet natin yung mga tao saan man sila naroon. Many do not realize the necessity, yung pangailangan of adapting themselves to circumstances. Minsan may mga pagkakataon, pag hindi kabi yung circumstances sa gusto natin, ay wag na tayo dyan, dito na lang tayo. Di ba? Parang ganun yung nagiging, pag hindi natin feel, hindi na natin gagawin.
mga kapatid. Pero hindi dapat pala ganun. Feel mo o hindi, dahil necessity ito, mission ito ng Panginoon, wala tayong choice, kundi paglingkuran ng ating Panginoon sa abot ng ating mga kaya. Amen? And meeting the people where they are. Kaya ngayon po mga kapatid, may program po ngayon ng GC, yung tinatawag na Sidewalk Evangelism. Mga kapatid, Sidewalk Evangelism. Ano yun? Yung mga sa tabing daan, ang sabi po ng pag-aaral mga kapatid, marami dyan, ready na. Ready na tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Ang problema, wala man na nagpapaalala sa kanila, mga kapatid. Kaya, through that ministry mga kapatid, ay makakatulong po yun. Mamimit natin sila sa palengke sila, punta natin. I-chika natin sila. Chika natin tungkol sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Sa pagpapatuloy, sabi po ng isang author, si Todd, ayan, Storm, sabi niya, if we want to engage the entire city with the gospel of Christ, we have to take the church to people, mga kapatid. Kaya during AY, mga kapatid, don't spend much time or ubusin yung time, buong maghapon, nakaupo na lang tayo, mga kapatid. Ang sabi niya, kung gusto natin daw maabot yung mga tao sa palibot natin, let's bring the church to the people. Mga kapatid, mag-outreach tayo. Yeah? Missionary volunteer tayo, mga kapatid. This requires every single member of the body of Christ to live a missionary life. Pag sinabi po missionary, mga kapatid, iba po yung missionary sa mercenary, mga kapatid. Pag sinabi missionary, may pera o wala, go yan. I will go reaching out the people in the community. Pero pag sinabing mercenary, mga kapatid, di ba, pag sasakyan, pag walang krudo, hindi umaandar. Yan, pag walang blessing, pag walang pera, hindi magtatrabaho, mga kapatid. That's mercenary. Pero tayo, mga kapatid, bilang mga anak ng ating Panginoon, syempre, may ilan din na pareho meron, mga kapatid. Pero kung papapiliin tayo, the priority, mga kapatid, being missionary, mga kapatid, with and without, hahayo tayo para sa Panginoon. Amen po ba? Or amen? Ayan. Not simply the organization itself. So po pwede pala tayo humayo na kahit na tayo lang po iilan. Ang sabi pa po rin ni Jeff, to be in a mission, you must live among the people walking in their rhythm. Paano ito, mga kapatid? Kung tayo daw po ay nagmi-mission, ay kaya nating ilagay yung shoe natin sa kanilang mga kalalagayan, mga kapatid. Okay? So, yan po ang payo po niya sa atin. Ito po, basahin natin. Ready, go. A church that is waiting for sinners to visit their building is like the police waiting for the criminals to visit their station. Gusto niyo ba natin ganyan, mga kapatid? Di ba? Kapag yung church, nag-aantay lang ng mga makasalanan papasok, bibisita sa atin, mga kapatid, ay kagaya na daw tayo ng pulis na nasa police station lang. Antay na pag, ito, nagnakaw, pusasan yan, kalaboso yan. Parang ganun, mga kapatid. So, it's not the way the church would be, mga kapatid. Hindi ganyan ang nararapat sa ating church, mga kapatid. Ito, kagaya ng Queen Mary, mga kapatid, yan po yung the Queen Mary, mga kapatid, ito ay malaking ship. Pero, hindi niya na na-serve yung pagiging ship niya o kanyang barko dahil naging park na lang siya, naging monument na lang siya, mga kapatid. So yung church, hindi masasabing church kapag ka stationary lang, walang ginagawa, mga kapatid. Okay? So, patuloy tayo, mga kapatid. Ang sabi, pangatlo, don't build prejudice, mga kapatid. Workers have closed doors through which they might, by different methods of labor, have found access to the hearts, and through them, the other hearts. Paul did not approach the Jews in such a way as to arouse their prejudice. So, hindi po ganito yung thinking na Apostle Paul, na lalo sila maging prejudice, mga kapatid. So, yung tayo, hindi tayo nagbi-build up ng wall. Ang nais ng Panginoon sa atin, alisin natin yung barriers. Amen?
Kagaya po ng karanasan ng ating Panginoon nung nakausap niya yung woman at the well. Bawal sa Hudyo makiusap sa Samaritan o sa Samaritano, mga kapatid. Dahil sa norms nila ay cast out itong mga Samaritans, mga kapatid. Bawal sa kanila makapag-usap ayon sa kanilang tradisyon, mga kapatid. Pero, ang Panginoon may pupwede siyang ibang daanan. Pero doon siya dumaan dahil gusto niyang i-meet itong woman at the well, mga kapatid. So, gustong ipakita ng Panginoon na alisin yung harang na namamagitan sa mga Samaritano at mga Hudyo. In fact, ang mga Samaritano, nakita natin, nung mayroon nakahadusay na isang stranger, ang tumulong ay tinatawag natin the Good Samaritan. Alam niyo po, ito sa Adra, dito ba sa district ng mga nakaraan, bago ako, meron ba kayong natanggap na Samaritan First? Samaritan First na mga, yung box siya, magic box, ang daming laman. Pinamimigay sa mga bata. Diba? Anong na-experience yun? Doon sa Samaritan First, mga kapatid, yung nagbibigay dyan, hindi mga Adventist. Even sa Adra. Hindi mga Adventist, galing sa iba't ibang bansa. Kami nakaranas kami sa Bungabon. Nakuha kami ng, ilan ba sa akin doon? 100 na Samaritan First. Ano siya, naka-age bracket siya. Pwede sa 0 hanggang 3 years old. And then, end up, mga kapatid. Tuwang-tuwa yung bata. Pag nabuksan niya, ang dami na sorpresa po yung laman, mga kapatid. Ibig sabihin ko, yung mga Samaritan, mga kapatid, ay nagiging blessing sa community. Lalo na dapat yung nakakilala sa Panginoon. Amen? Ito po ang gusto ng ating Panginoon na hindi tayo mag-build up. Ministers are to win souls, not to repulse them. Tayo bilang tinanggap natin ng Panginoon, we're also a minister, mga kapatid. Meron tayong priesthood of all believers, mga kapatid. And third, fourth, mga kapatid, move slowly and carefully. Kaya po sa ating mga sasalitain, mga kapatid, ay dito tayo minsan nalalaglag mga kapatid, na kailangan maging maingat tayo. Step by step, He led His hearers on. Church planters shouldn't create difficulties by attempting to make prominent of the question of diet. Minsan ito yung nagiging hot potato, mga kapatid. Kailangan meron tayong kapatid na nag-ibang pananampalataya, tiyan muna daw bago kawali. Ibig sabihin, yung diet muna bago attitude, mga kapatid. Pero, ang tama, mga kapatid, syempre, mag-transformation muna, and then diet will follow, mga kapatid. So, minsan sabihin na, pag hindi ka ganito, ka-vegetarian, hindi ka maluwas, hindi ka maligtas. Di ba? Di ba? Ganong mga, mga kapatid. So, tayo, yung diet natin, it has nothing to do with our salvation, mga kapatid. What matter most is, naunawa natin yung konsepto ng biyaya ang ating kaligtasan. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, ayan, we should not allow, ito po basahin natin, ready, go. We should not allow our feelings to be easily wounded. We are to live not to guard our feelings or our reputation, but to save souls. As we become interested in the salvation of souls, we cease to mind the little differences that so often arise in our association with one another. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Yung kulay ng kortina, hindi ko gusto yan. Ito gusto kong kulay. Ayaw ko yung posisyon ng bulaklak sa pulpito. Dapat nandito yan. Yun, something ganun, mga kapatid, na little things na nagiging hot potato na nadadivert yung attention ng focus ng mission ng church sa mga bagay na hindi dapat pagtuunan ng pansin. Ito yung sinasabi niya. Mga kapatid, sabi ng quotation, sabi niya, we should not allow our feelings to be easily wounded. Ibig sabihin, wag naman tayong, nakarinig lang tayo hindi maganda, hindi na tayo nagsimba. Di ba? Nakarinig lang tayo ng kung ano-ano, naapektuhan na yung pananampalataya natin. So sabi dito, mga kapatid, kung talaga interesado tayo sa salvation ng mga kaluluwa, ay
Iwasan na po natin isipin yung mga little differences that so often arise. Ito yung bumabangon sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Amen. Sa pagpapatuloy mga kapatid, indwelling godliness imparts a power to conduct of the true believer that gives him an influence for the gift, mga kapatid. Ito po yung gusto ng Panginoon na manahan tayo na maging makadiyos at atin pong ibinabahagi yung kapangyarihan ng isang tunay na mananampalataya kay Kristo. Panglima mga kapatid, and last point mga kapatid, learn to adapt and be relevant, mga kapatid. Ano po ito? Sabi dito, God's workmen must be many-sided. Many-sided? Paano ba yan? Di ba may double-sided? They are not to be one idea men. Stereotype in the manner of working, unable to see that their advocacy of truth must vary with the class of people among whom they work and the circumstances they have to meet, mga kapatid. Ibig sabihin, yung pagmiministry natin mga kapatid, kaya na nga nabanggit ko yung sa fast, forget what we know para malagyan tayo ng panibagong learning. Amen? And be relevant. Kailangan yung ating ay binabahagi ay relevant sa ating pong panahon ngayon. So, nasisense po ba natin na relevant itong ating pinag-aralan for today's mga mission natin para sa ating Panginoon? Yes, mga kapatid. Ang sabi po dito, meron dalawang threat sa loob ng Adventist Church, mga kapatid. Ano po ito? Una, kung babaguhin natin yung message, we lose our identity. Basta masyadong masakit yung yung gantong aral Baguhin natin para medyo tanggap nila. Mga kapatid, ang problema naman nun, mawawala yung identity natin bilang kilusan, bilang mga anak ng Diyos na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pangalawa, do not change the methods. Pag di mo naman binago, tradisyon palagi yung ating mga pamamaraan. Pag di mo binago yung methods, nagiging irrelevant ka naman sa community, mga kapatid. See? So, kailangan, ay sabi doon, let us learn to adapt changes in our midst, mga kapatid. Amen? At para maging relevant tayo sa kanila. Ibig sabihin, nakakakonekta tayo sa kanila. Kasi yung kung gagawin natin, tutol na tayo lagi, di ba? Tapos, invite mga tao. And after that, pag wala na rin sila, mga kapatid. Whereas kung care group, mga kapatid, kahit medyo mabagal, sabi nga, slow is fast, small is big, mga kapatid. Ano yung ibig sabihin? Mabagal man sa simula, pero pag yan ay umusad, napakabilis. Hindi lang addition. Gusto ng Panginoon, multiplication. Amen? Small is big. Kakunti lang sa simula. Mga kapatid, what remains, we strengthen, we empower, and we share our thoughts and ating mission, mga kapatid. Bagaman kakunti yan, saan ba nanggaling yung marami? Mga kapatid, diba't sa kakaunti. So, small is big when we are united in Christ, mga kapatid. Amen. Sa pagpapatuloy, to recap what we learn, mga kapatid, dito tayo magtatapos. Una, para magkaroon ng missional living, you should live the message. Pamuhin natin, mga kapatid. So, kanina yung bells, using bells, mga kapatid, kahit saan man tayo, tatrabaho tayo, nag-aaral tayo, pwede natin gawin yon. May extra kang baon, share mo. Sa klase mo, yung anak ko, si Rafa, sabi niya, Papa, yung baon ko, mas marami pang kinain yung kaklase ko. Sabi ko, anak, okay lang yan. At least, nakapag-share ka. Di ba? Mga ganun po, mga kapatid. E di, nag-bless sila dahil sa marami siyang baon. Ako din, mga kapatid, dati, nung grade 2 kami, eto, pero ano lang, mga kabataan, illustration ko lang ito. So, grade 2 ako, true story to mga kapatid. Yung kaklase ko, nagbabaon siya lagi. Syempre, may kaya sila Kami, wala ganun kaya. Sabi ko, damihan mo, Angelo yung pangalan niya. Damihan mo, Angelo yung baon mo Then, during recess, talagang recess kami talaga. Hindi na kami bumabalik.
naliligo na kami dun sa sapa, mga kapatid. So, ako, nabibless ako kasi ang dami niyang baon. Inadobo niya yung sardinas, abilisa, ganyan. Tapos, may iba pang mga ulam. Ang daming kanin. Masunurin ligo kami doon sa sapa. Ngayon, nagtataka yung teacher namin, bakit yung grupo nito na isusaro na ito, wala lahat? Ayun pala, may nagsumbong sa amin. Nakita kami ngayon doon sa sapa, talon kami ng talon. Tinawag kami ng teacher. Ngayon, pagtapos ng 4th grading, alam na yung grade namin. Ako, yung grade ko, 75.70. Pasang-awa, mga kapatid. Namumula yung grade ko Pero nung grade 2 lang yan, mga kapatid. Nung kalaon na naman, nag-i-improve din naman. So, ibig sabihin, pag na-bless natin yung mga taong nakapalibot sa atin, mabilis lang yung mensahe may share natin, mga kapatid. Hindi na sila maging prejudice. And meet people where they are. Don't build prejudice, but instead, break the wall. Amen? And move slowly and carefully. Kaya sa Pathfinder, di ba, walk softly in the sanctuary. Di ba? Keep a level eye. So, ibig sabihin nun, ang bawat isa sa atin ay patay-patay nating tatanawin, titingnan, at tatratuhin, mga kapatid. And lastly, mga kapatid, learn to adapt and be relevant. Kung ano pong changes sa church, bagaman sa una, hindi natin maunawaan, ano ba yung pastor, ano ba yan, elder, ano ba yung mga church officer, hindi ko maunawaan. Mag-join ka lang, lagi kang dumalong, maunawaan mo din, at ma-adapt mo rin. Amen? 19 times na ulit-ulitin mo yung ginagawa mo, magiging habit na natin yan, mga kapatid. Kaya, para magkaroon na tayo ng missional living, mga kapatid, lahat ng yan, ipasakop natin sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Dalangin ko sa ating church sa dakong ito ay magiging beacon. Hindi beacon na, yung beacon. Magiging bantayog, mga kapatid. Magiging ilawan at magiging ahensya ng Diyos para isulong ang kanyang misyon saan man tayo tutungo. Harinawa ang ating kalagayan sa ating iglesia, mga kapatid, sa biyaya at tulong ng Panginoon. Pag ito po ay atin ay sa ayos, harinawa ang mga taong nakapalibot sa atin, mabibless natin. At sila'y lalapit sa Panginoon at tatanggapin nila na bilang kanilang personal na tagapagligtas. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa gawin ito. Mahabagin po namin Diyos, Amang Banal, maraming salamat po sa inyong paalaala sa bawat sa amin na kami ay inyo pong mga anak at inyo po kami ginagaya upang hahayo, upang gawin ang inyong kalooban at ang inyong misyon.
Panginoon, narito rin po ang iba't ibang mga prayer requests namin po nabanggit. Inyo po nawang alalahanin ang naipada. Ilang lang po namin mga papuri at mga prayer requests sa inyong dakilang pangalan upang ang lahat ng ito ay magkaroon po ng katugunan sa inyong mga biyaya at sa inyong pong habag. Salamat po, Panginoon, na inyong kami iingatan samantalang kami ay uuwi sa aming mga tahanan at padalahan kami ng inyong mga piling mga anghel. Salamat po sa tagumpay na inyong pong gawain sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin at pakiusap kalapit na inyong pagpapala at bendisyon sa pangalan ng aming mahal po.